Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapayapaan at habag, biyaya ng Diyos ay suma sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Ngayon batid sa araw na ito ay ating pasalamatan ang Panginoon sa palibago na naman na araw, dagdag po na ating buhay sa ating bawat isa. So sa lahat po na nagdiriwang ngayon na ang karawan, happy birthday po sa lahat. Napagpalain po kayo ng Diyos sa iyong mga araw, mga taon, malusog na katawan, at sana po ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan sa araw na ito sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa bawat araw, ito po ay ating ginagawa. Nag-create po tayo ng mga video para po na iparating natin sa buong salibutan ang mensahe ng Diyos, dahil na pagkatapos nito ay darating na ang katapusan. Ngayon mga kapatid, tandaan po natin na sa bawat araw ay nakita po tayo ng Diyos kung saan tayo paroroon, kung anong man ating ginagawa, ayon po sa Proverbs in chapter 5:21 na tinitingnan tayo ng Diyos at alam po niya kung ano ating ginagawa. So kaya ingat tayo mga kapatid, dahil yan po ay biblical po mga kapatid, na nakatingin talaga ang Diyos sa atin. Tinitingnan po tayo sa ating pamuhay ngayon kung ano po ating ginagawa. Alam po ng Diyos mga kapatid, kasi ang Biblia nagpapatunay sa Proverbs 5:21 na nakikita ng Diyos tayong lahat, at kung ano ating ginagawa, alam po ng Diyos yan mga kapatid. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. So yan mga kapatid, at yan dapat malaman natin para po na huwag tayong kumpiyansa. Iba kasabihin natin, nakita tayo ng Diyos, kitang-kita tayo ng Diyos, at nakatingin ng Diyos dito sa lupa, o may mga tao ba naghanap sa Kanya, nakatingin po ang Panginoon kung hinanap pa talaga natin siya, o ano ba hanap natin. Baka trabaho lang tayo, naghanap ng trabaho, ang Diyos po nakalimutan po natin. Pero ang Diyos naghanap po, nakatingin po sa sanlibutan dito sa ibabaw ng lupa ang Panginoon, at tiningnan niya ang lahat ng tao. In Psalms 53 verse 2 mga kapatid, mula sa langit tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Yan po mga kapatid, tiningnan po. Kaya lang sa verse 3 sinasabi, ngunit ang lahat ay naligaw ng landas, at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Kailan kaya matututo ang masasamang tao? So mga kapatid, ngunit naligaw ang tao. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas, at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Nabulok ating pagkatao sa harapan ng Diyos kasi walang gumawa ng mabuti. Bakit tinawag tayong pastor? Bakit tinawag tayong Christian, mananampalataya at pari tagapagturo? Dahil po na nakamit tayo ng biyaya ng Diyos, habag ng Diyos. Kasi hindi tayo maging pastor, pari tagapagturo, mananampalataya kung hindi kalooban ng Diyos. Now, ingatan lang po natin, kasi nakatingin po ang Panginoon sa ibabaw ng lupa, at tinignan niya lahat ng tao kung may naghanap sa Kanya. Mula sa langit tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. So yan mga kapatid, kaya
mananagot tayo, ano man ating ginagawa, kahit na kubling bagay na nakita ng tao, na nakita ng Diyos, dadalhin niya sa hatol. Pakinggan natin sa Ecclesiastes, kung mangaral, Kabanata 12, talata 14. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. O yan po ha. Lahat tayo harap sa hukuman, hahatulan tayo ayon sa ating magawa, mabuti o masama, hayag man o nalihim. Now, sinabi ko na nga, marami po ang malaya ngayon sa salimutan na gumawa ng krimen, malaya pa rin sila kasi hindi nahayag. Mayroon naman mga tao na nakulong na sapagkat napatunayan na talaga na sila ang gumagawa ng krimen. So, pero sa araw ng hatol, kahit naiwasan kung natakbuhan mga mata sa lupa, pero sa araw ng paghatol, harapin pa rin yan sa Panginoon. Kasi maliwanag talaga dito sa Proverbs, mga kapatid, chapter 5:21, na tinitingnan ng Panginoon, no, ang tao. Tinignan po tayo, wala po tayong mailan sa ng hatol, sa tinignan po tayo ng Diyos. Kaya ang ating ginagawa, so dapat ay baguhin na po natin ang ating pamumuhay sapagkat tama na po na naging ignorante po tayo, tama na po na tayo po talaga ay wala po tayong inatupak kundi ang sarili lang nating kapakanan. So tama na po mga kapatid, baka abutan tayo ng kamatayan, iba kayo po maghatid sa atin sa kaparusahan. So kaya pinalagpas na ng Panginoon ang ating katigasan ng ating puso't isipan, subalit niya ng Panginoon nagyaya po sa atin, no? Isa Gawa, Kabanata 17, talata 30 po, mga kapatid, hanggang po sa 31. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ng kanilang masamang gawain. Ayan na po ha. So noon, hindi pa nakilala ang Diyos, ay pinabayaan mo na lang tayo. Pero ngayon na po. Ngayon na po ang panahon na tinawag na tayo ng Diyos. Bakit? Kasi pagkatapos ng kamatayan, hatol na. Na pinabayaan mo na tayo hanggang sa panahon na tayo talaga itawagin na ng Diyos. Na kung sa ating pagkamasama, mga kapatid, sa mata ng Diyos, hindi po tayo kaagad pinatay. Hindi po tayo hinatulang kaagad kasi gusto ng Panginoon na madama natin ang kanyang biyaya. Ito ang kanyang habag, no? Kasi sa habag ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa limutan, ay sinugo niya ang kaisa-isang anak upang lahat sa mapalatay ni mapahamak kundi magkaroon ng buhay na langgang. Yan may sinabi ng banal na aklat sa John 3:16 na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na sa kadahilanan isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang lahat sa mapalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na malanggang. So yan po mga kapatid ang ating kalagayan. So kahit na po kung tayo po ay naging suwail sa paningin ng Diyos, pero pinalagpas lang muna niya kasi ito na ang tamang panahon ngayon na nagyaya na po siya sa lahat ng tao. So ngayon na po, wala na po ang sinto dito, lahat ng tao na, pari, pastor, tagapagturo, lahat ng tao sinabi ito na magsisi na. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. 31. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Walang iba, ang ating Panginoon Kristo, uupo na po siya sa kanyang trono at pagbukurin na po niya ang lahat ng tao dito sa sanlibutan. Mga kapatid, dito po gawin ng hatol. Baka alam natin ito mga kapatid. Dito po isagawa ang hatol sa sanlibutan ito, pero mawala muna ang langit at lupa at bababa ang bagong langit sa kagagawin ng hatol. Now, yan dapat malaman natin na kapag upo na sa trono siya, pagbukurin na niya ang lahat ng tao sa kanyang harapan. Now, pakinggan natin sa Matthew 25 in verse 31
to po. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari. Ay dumating na. So, pag sinabing dumating na, dito gawin ang hatol after 1,000 years after resurrection. Ito na po ang hatol. Upo na po sa trono ng Diyos na siya na po magkapatid ang hatol. At saka, tanda po natin, ito na po ang pagbaba ng bagong langit at lupa, saka igagawa ang hatol sapagkat tapusin muna ang lahat ng bagay sa libutan na ito, mawala ang langit at lupa, bababa ang bagong langit, bagong lupa, at saka yan ang pupuhayan ang lahat ng patay. Yan ang hatol mga kapatid sa araw na igagawad ng Diyos na hatulan na niya ang lahat ng tao dito sa libutan. Tuloy natin sa 31. Sama ang lahat ng anghel. Uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So yung mga kapatid, ito po ang araw ng hatol. Ang pagbalik niya ngayon, pagliligtas pala ito. Sapagkat dalawa po ang muling pagkabuhay ng mga patay. Para malaman natin. Kasi maraming umaasa ngayon, mga kapatid, na magkaroon ng buhay na malanggang. So tandaan po natin, ang makasama lang sa unang pagkabuhay, itong mga pinagpala ng mga tao at mga banal. Yan po mga kapatid na makasama lang. Ito mga kapatid, upo na po siya sa trono. Ang pagbabalik ng Panginoon, sa alapap lang po siya. Hindi po siya pagbaba muna sa lupa. Nasa alapap lang po siya. Pakinggan natin muna dito sa Mateo, mga kapatid, in chapter 24, in verse 30-31. Sa Mateo. Katapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik, at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap, na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. So, mula sa ulap. So, sa ulap lang siya. Hindi pa siya baba muna. Kasi ito, pagbalik niya ngayon, ito po, mga kapatid, ang pagligtas. Pagliligtas po ito ng kanyang mga hinirang. Loobin sana ng Diyos, tayo po yan. No? Hindi po tayo niniguro. Basta ang pag-asa natin sa habag ng Diyos. Hindi po sa ating sariling mga gawa. Tuloy natin, 31. Sa malakas na tunog ng trumpeta, ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Ayan po ha. Sa huling tinig ng trumpeta, ipapadala ko aking mga anghel sa lahat ng sulok ng daigdig. No? Sa lahat ng sulok ng mundo, no? Daigdig. Sa malakas na tunog ng trumpeta, ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Ang aral mula sa puno ng igos. So mga kapatid ha, tanda po natin, now sa malakas na tinig ng trumpeta, ito na po, mabuhay na ang mga patay. Now, puntahan po natin mga kapatid sa unang Korinto, Kabanata 15, talata 51 hanggang po sa 53. So ito na po mga kapatid, ang huling tinig ng trumpeta ng Diyos na isang kislapata, mabubuhay na ang mga patay na kay Kristo Jesus. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan, sa isang iglap, sa isang kisapmata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. At sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. So yan po mga kapatid. So yan po ang panahon ng kanyang pagbabalik. Tandaan po natin, huwag tayong kumpiyansa mga kapatid, kasi ito po ang kanyang pagparito sa kanyang pagbabalik, pero sa lapap lang po siya. Ito ang araw ng pagliligtas mga kapatid.
Pinatunayan pa ito ng Biblia sa Hebreo chapter 9:28 na siya babalik upang pagligtas. Hindi po ito hatol. Ligtas pa lang ito. Kapatid, ang sinabi po ng Biblia sa Hebreo in chapter 9:28. Noon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. So, ang kanyang pagbabalik, hindi muli akuhin pa itong mga tao na gawa ng mga kasalanan. So, pagligtas pala ito pagbabalik na. Ang hatol, gagawin na po yan pag wala na po ang langit at lupa. Yan na po ang isgagawa na po ang hatol sa lahat ng tao. Pag wala na po mga bagay, lahat po na nakikita natin, ito wala na talaga. Yan po mga kapatid. So, kailangan natin malaman kung anong gawin natin. Sapagkat, ang pagparito ng Panginoon, sa alapaap lang po siya. Hindi po siya bubaba sa lupa upang uupo. Kasi ang paghatol, iharap na ang lahat ng tao sa kanyang harapan. Ngayon, ang pagbabalik niya, pagligtas pala ito sa mga naghihintay sa kanya. At ito pinatunayan na ito po, nasa alapaap lang po siya. Sa unang Tesalonika, in 1 Thessalonians chapter 4, 16-17, ganito po ang mangyari mga kapatid. Sa araw ng Panginoon mismo, bababa. Pero sa langit lang po, hindi pa siya uupo. Nasa alapaap pa lang siya. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So, salubungin natin siya sa himpapawid. So, hindi pwede na magkasalungat ang Biblia. Salubong tayo sa himpapawid na para tayong bituin na magniningning. Sa araw na po yan, ito po, ang Biblia na patunay na hindi po, itong pagbalik ng Panginoon, pagligtas pala ito. Hindi pa ito paghatol. Kasi ang paghatol, uupo siya sa kanyang trono. So, itong pagbalik niya ngayon, ito po, sa alapaap lang po siya. Sa huling tinig ng trumpeta. Sa isang kislap mata, ang mga patay mabubuhay na po. At hanap po natin, ito din si Propeta Daniel sumulat sa Daniel chapter 12, in verse 2 up to 3. Pakinggan natin na magniningning tayo tulad ng bituin papunta ng langit. Pakinggan natin sa 2:3 sa Daniel, Kabanata 12, talata 2 hanggang po sa 3. Pakinggan natin. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay na matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Ayan. Ito mga tao na nakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. So yan na po mga kapatid, doon tayo sa langit. Magniningning tayo na parang bituin doon sa langit magpakailanman. So yan na po ang mga namin na matuwid, pero may nagtuturo. Kaya ito mga kapatid, ginawa po natin itong mga video para turuan po tayo ng Panginoon papaano. Naayon po sa ating binabasa na ang Diyos nakatingin sa ibabaw ng lupa. In Psalms 53 verse 2, nakatingin ang Panginoon dito sa ibabaw ng lupa at naghanap. Naghanap siya. Kung may isang tao naghanap sa kanya at nakaunawa ng kanyang salita. Kaya pinapangaralan tayo para mga kapatid, malaman natin kung ano ang gagawin natin para makasalubong tayo doon sa alapaap sa ating Panginoon.
Mula sa langit tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ito ang pinakakailangan natin ng katotohanan, mga kapatid. Kasi kung wala sa atin ang katotohanan, maalipin tayo ng alituntunin, tradisyon, kung relihiyon, mga gawain na hindi po ito'y kalooban ng Diyos. So yan po dapat ingatan natin. Now, ang sasalubong sa Panginoon, ang mauna ang kay Kristo lang. Hindi lahat ng umaasa ngayon ay makasama dito. Dahil yung kay Kristo lang po ang unang mabuhay. Balikan natin ang 1 Thessalonians chapter 4, 16, 17. Pakinggan natin na maigi para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Maliwanag po ha. Yung mauna lang mabuhay, yung sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. So tama, ang John 3:16, dahil na minahal at inibig ng Panginoon ang mga sangkatauhan dito sa limutan, isinugo niya ang kanyang isang anak upang lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ang panampalataya, kapatid, sinasamahan ng gawa. Kaya sigurado na ang totoong may panampalataya, maliligtas. Maliligtas. Dahil panampalataya, sinasamahan natin ng gawa. Maliban na lang kung hindi tunay ating panampalataya. So, ang hindi tunay panampalataya, itong nakikinig lang po mga kapatid ng salita ng Diyos na walang gawa. Yun po ang patay ng panampalataya. Pero ang buhay ng panampalataya na nagbubunga, kasi ang isang punong kahoy, kapag siya ay patay na, hindi siya magbubunga. So, ganoon ang panampalataya natin. Kapag ang kahoy buhay, magbubunga talaga yan. Kaya, ang panampalataya nagbubunga. Pero ang patay ng panampalataya, yung walang gawa. No? Kaya, yung sumpalataya Kristo, mauna. Kasi, ang totoong panampalataya ay bautismado at saka gumawa. Tandaan po natin ha. Ang totoo may panampalataya, bautismado sila sa paranisos, at dahil may panampalataya sila na totoo, iiningatan tayo ng Diyos para maisagawa natin ang kanyang kalooban. Kasi ang panampalataya, nagbubunga ito ng gawa. Kaya ang patay ng panampalataya, itong nakakaalam ng salita ng Diyos, subalit mga kapatid, hindi na pa nila ginagawa ang kanilang napakinggan. Pero inangkin may panampalataya. Yon ang patay na panampalataya. No? Santiago 2:26. Kung isang katawan na hiwalay ang espiritu, patay ang katawan, ganun ang panampalataya na walang gawa, patay ang panampalataya. Kaya, ang totoo dito, ang unang mabubuhay, yung sumampalataya lang kay Kristo Jesus. At dahil na totoong panampalataya natin, patuloy tayong gumagawa kung ano ang mga utos ng Diyos na ating pinaglingkuran. No? Tandaan po natin ang mauna. At tayong mga buhay pa natitira. Verse 17. Katapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. So, salubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Ibig sabihin, hindi pa yon ang pag-upo. Kasi sasalubong pa tayo. Kasi ang paghatol, uupo siya at haharap sa kanya ang lahat ng tao. Dito mga kapatid sa Mateo, balikan natin sulat ni Mateo sa 25:31. No? Ito po ang sinabi ng Biblia. Uupo siya. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Uupo siya. Ito, iba to. Ito po ang pagkatapos, mga kapatid, na pagbalik na, ito na time, ito na po ang paghatol. Kapag upo na po ang Panginoon sa kanyang trono, wala na ang langit, wala na po ang lupa. Pero itong pagbabalik ng Panginoon ngayon, pagliligtas pala ito. Now, patunayan natin sa Biblia na talagang mayroong pangalawang pagkabuhay. Tuloy mo natin sa 32. Itipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Lahat ng lahi. Pero sa kanya pagparito ngayon,
hindi po lahat mabubuhay. Ang mauna lang yung kay Kristo. So meaning to say, mayroon pang pangalawang pagkabuhay. Tuloy muna natin. Bubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So ito na po mga kapatid, pagbuksan ng impyerno, kaliwat kanan na po. Now, sa harapan niya, harap na po ang lahat ng tao at buksan na po ang impyerno at saka ang paraiso ng Diyos. Now, pagbukod-bukurin na ito. Pero itong pagbalik ng Panginoon, ang una lang mabuhay, yung kay Kristo lang po. Tayo po naman ng palataya, nagpapatuloy, mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano na mga bautismado. Ito lang po. Pero itong harap sa hatol, bautismado hindi, haharap dito. Now, ang pagliligtas ng Panginoon sa kanya mga hinirang, tayo po na lulubin ng Diyos na sana po magpatuloy tayo sa paglilingkod, magpatuloy tayo sa pananampalataya, sa pananampalataya, sinasamahan talaga ng gawa. Kapag wala ng gawa, wala na pong pananampalataya. Pero habang nasan pananampalataya, ang pananampalataya mismo ang gumagawa. Sapagkat, kung wala na pananampalataya ang tao, hindi po niya magawa ang anuman ang mapakinggan niya na aral ng Diyos. Now, ito mga kapatid, bago po niya, ito na po ang hatol, wala ng langit, wala ng lupa. Pero sa kanya pagbabalik, isa maiwan, isa kukunin. So meaning to say, talagang totoo ang Biblia, manatili pa ito ng 1,000 years. Ang sanlibutan bago gawin ang hatol after resurrection. Pakinggan na lang ang Biblia mga kapatid, para hindi po tayo maligaw. Ang Biblia po ay ang pakinggan muna natin. Punta muna tayo sa Pahayag, chapter 20, verse 5 up to 6. Ito mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. No? Ang unang paggabi ng mga patay, isasama mga apostol, mga propeta, mga banal, at tayong mga nangaral po sa atin Panginoon Kristo at ang mga hindi nagpapatik ng 666. Ito po ang makasama sa unang pagkabuhay. Pero iba pang mga patay, hindi pa mabuhay sila hanggat matapos ay 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Verse 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. So, mapalad at mga banal ang makabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Sino po sila na mapalad? Sino po sila na makasama sa muling pagkabuhay? Pakinggan natin mga kapatid sa verse 4. Katapos may nakita akong mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus. Ito po sila, mga pinugutan ng ulo dahil sa pangaral nila kay Jesus. Now, mga kapatid, ang mga apostol, si Juan, pinugutan ng ulo, no? Na siya po nangaral kasama na po si Kristo, si John the Baptist, pinunggutan na ulo ni Herodes. So, kasama na po siya dito. Then, hindi lang po yung pinunggutan ng ulo, pati ang nangaral kay Jesus. Tayo po ito. So, kapag tayo po nangaral sa ating Panginoon Kristo at nagpapatuloy tayo hanggang sa kamatayan, makasama tayo dito. Sapagkat nangaral tayo tungkol sa atin Panginoon Kristo. Tuloy, at nang nagpapahayag ng salita ng Diyos. At dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos, pati yung mga propeta, yung mga banal, at mga nagtuturo ngayon, mga kapatid, ng salita ng Diyos. So, 100% po, makasama tayo dito sa unang pagkabuhay. Tuloy natin. ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito, at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Special po ito ha. Ito po sila, nangalasalitan ng Diyos sa time ng 666, itong panahon na ang 666, kahit na po dumating ang 666, mayroon pang mga ngaral
dalawang propeta na ito'y paparito sa limutan, kahit na po ang 666 po, 42 months, ito naman dalawang propeta magdamit ng sako, ito ang mga sign ng araw ng 666. Na kahit na po ang 666, implementar po ng buong sanlibutan is one government, is one law, is one government, and one religious, mayroon mangaral dalawang propeta na magdamit ng sako, pagkatapos ng kanilang pangaral is 1,260 days, papatayin ito ng halimaw. At itong halimaw, ito ang magpatik ng 666. So mga kapatid, kahit na po, sabihin natin na dumating po ang kapighatian ng sanlibutan, hindi pa naranasan ng mga tao hanggang sa mga hindi pa ginawa ang sanlibutan, sa 666, one time lang po ito. Para malaman natin, ang 666, one time lang ito. Wala nang pangalawa. Kaya nga, ito ang huling paghimagsik sa buong sanlibutan is one government in one law kung one religious. Kasi ang reliyon natin yan, Apostolic Believers, Katoliko, ano pa, Iglesia ni Cristo, Tabernacle Alliance, Born Again, Foursquare, ano pa bang reliyon, no? Sarang 666, wala na pong reliyon na makilala sa sanlibutan na ito. One religious na po. Kasi pag hindi ka magsasama po ng kanilang samahan, hindi ka makabili, hindi ka makabinta kung wala kang patik ng 666. At yung panahon na yan ay iwanan ng mga pastor, mga pari, kung tagapagturo ang kanilang templo. Bakit? Itong tao na uupo sa templo ng Diyos at magpapanggap na siya ang Diyos, ito ang mag-implementar ng time ng 666. Ito po ang dalawang halimaw. No? Bula ang propeta at ang halimaw, magsama po ito. Ito po ang espiritu ng Diablo. Ito mag-implementar kung anong sinasamba ng tao, hindi na po yan palagaan ng tao. At lapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa kapighatian na ito. Kasi mismo ang sa simbahan, magsilayo na po sila sa simbahan. Tatakas na po sila sa simbahan dahil ito na ang batas. No? Daig pang marsyalo. Ito na ang batas. Wala na makapagbinta, wala makapagbili kung wala kang patik ng 666. Yan po ingatan po natin. Yan po ang panahon na itinakda ng Panginoon na isagawa na po. Walang nangyari. No? Walang nangyari mula pa na tinatagang sanlibutan. Kasi ang 666, one time lang ito. Ito ang huling paghihimagsik ng Diablo. I-implementar ang batas ng 666, lahat ng sanlibutan dadayain ng Diablo. Dahil po, ito po ang kapanahonan niya. Now, pagdating dito, may dalawang propeta na dalawang tao na itipadala ng Panginoon magdamit ng sako. At mangaral sila sa loob ng 1,260 na araw. Yun din, kasagsagan ng 666, kahit na po kung nagpatik ang Diablo kung halimaw ng 666, itong dalawang propeta, patuloy din sila na mangaral hanggat matapos ang 1,260 days. Din ang 666, puro 2 months ang tagal. Kung ikibalit natin ang 1,260, 42 months din yun. 42 months din yun. So, iba lang ang pagtrans sa Biblia, pero yung pangapanahon na yan, lalabas ang halimaw sa pinakailalim ng lupa at patayin ang dalawang propeta na ito. Ito po mga kapatid, ang pagdating na po ng araw 666. At yung halimaw na yan, yan na po ang magpatik ng 666. Yan po, lahat, mahirap, mayaman, o ano ba ang ating karangalan sa limutan, wala na po. Kasi sa pilitan po ito tatakan ng halimaw. So ito mga kapatid, dahil nagpapatik at hindi sumamba ng imahe niya, mabubuhay kasama natin sa loob ng 1,000 taon, nakakasama natin mga kapatid ang Panginoon. Pagkatapos 1,000 taon, mabuhay na ang lahat ng mga patay. Balikan natin mga kapatid ang 5:6 sa Pahayag chapter 20 verse 5 up to 6. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Okay. So pagkatapos ng 1,000 taon, bababa na po ang bagong langit, bagong lupa. Kasi lahat na nakita natin, mawala na po ito. Wala ng langit, wala ng lupa, at mabuhay na. Pagkatapos ng 1,000 taon, mabuhay na lahat ng patay. Yan na po ang paghatol. Pakinggan natin mga kapatid dito sa verse 11 up to 15.
Katapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. Tandaan po natin na langit at lupa bilang naglaho at hindi nakita. At ito na, isagawa na ang hatol. Tapos na ang 1,000 years na sinabi ng Biblia at wala ng langit, wala ng lupa. Kasi after resurrection, may 1,000 taon pa na titira sa lupa na ito po hanggang matupad ang nakasulat sa Biblia. At yan na po mga kapatid, mabuhay na ang lahat ng patay. At bakit buhay na? Haharap na po sila. Pakinggan natin sa 12:13. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Ito na, ang sinabi niya sa Mateo kanina, upo siya sa trono at pagbukod-bukurin na niya ang lahat ng tao sa sanlibutan. Ang tupa sa kanan at ang kambing sa kaliwa. Tuloy. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bukas na aklat. Itong pagbalik niya ngayon, hindi pa binuksan ang aklat. Pagligtas pala ito. Pagbuksan ng aklat, yan na po ang hatol. Sa kanya pagparito, pagliligtas pala ito. So kaya dapat malaman natin ang katotohanan. Kasi parang na-ignore siguro tayo sa totoong aral. No? Baka na-ignore tayo totoong aral, siguro, aywan ko lang kung ito pa ay napakinggan ninyo sa mga aral, ganito ba talaga ang pag-describe ng Biblia. Pero hindi ako nagmamalaki, hindi ko sinabi ako lang nakaalam dito. Pero nang tanong lang ako, totoo ba? Napakinggan ninyo sa ganitong aral. Eh kung napakinggan ninyo, isang espiritu lang po yan. Kasi ito po ang describe ng Biblia. Now, ito mga kapatid, tatayo na po ang lahat. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Yan na po ha, ito ang hatol. Itong sinabi niya sa Mateo 25:31 na kapag ako na ng tao ay dumating na. So ibig sabihin, dito gagawin ang hatol. Kaya lang, wala ng langit, wala na ang lupa. Anong makita? Impyerno. Bukas na po impyerno dahil ang makalagay sa kaliwa, yun ang impyerno. Ang makalagay sa kanan, yun ang tupa na muhay ng matuwid. Kaya mawala ng langit at lupa sapagkat impyerno na ang makikita. Now, anong kaibahan? Anong kaibahan sa ating katayuan ngayon? Kapatid, dapat alam natin ang Biblia. Now, iba to. Hindi na mga kapatid, ganito ang kalagayan. Kasi ang lahat dito, matutunaw ito ng apoy. Masusunog na apoy. Langit at lupa masusunog. Kaya nawala ng langit at lupa dahil susunugin ito ng apoy ng Panginoon. After that, bababa ng bagong langit, bagong lupa at isagawa ng hatol. At mabuhay na ang mga patay after 1,000 years. No? Biblia nang sasabi dito, pagkat 1,000 taon, mabubuhay na ang lahat ng patay. At dito naharap at ang mga patay sa dagat at sa doon sa daigdig mga patay, magsilabasan na po ang lahat sapagkat ito na ang hatol na igagawa ng Diyos pagbukod-bukodin ang lahat ng tao sa kanyang harapan kapag siya idarating na upo sa trono kasama ng lahat ng anghel. So wala na doon. Kasi itong paraiso mga kapatid, ito na talaga ang panahon na talagang makasama na tayong lahat. Kasama ng mga anghel. At ito mga kapatid, ang mga anghel sa harapan ng trono, isagawa na po ang hatol at buksan na itong aklat ng gawa, aklat ng buhay. Kung wala sa aklat ng buhay ating pangalan, diretso na doon sa dagat-dagatan apoy. Tuloy natin mga kapatid sa verse 13 to 15. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay, at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. Ayan na po, sa dagat, kung ano ang kaninong mga buto na nasa dagat, labas na po yan. No? Labas na po yan. Kasi kasama na po ang katawan at kaluluwa, itapon sa impyerno. So, ang sa ilalim sa lupa, na itong mga patay, lalabas na din yan kasama ng katawan nila. No? Tandaan po natin, yan ang dapat malaman natin. Lalabas na po yan. Kasama na po ang buto at ang kaluluwa, katawan kaluluwa, itapon na po sa impyerno. Mateo 10:28,
huwag katakutan ang mga tao na kaya patayin ang katawan, ngunit hindi makapatayin ang kaluluwa. Yung katakutan ninyo, yung Diyos na kaya magpuksa ng katawan, kaluluwa doon sa impyerno. Kaya pagkabuhay ng lahat ng patay, harap na ito. Dito sa gawa, tandaan po natin, maliwanag po sa Matthew 25:31, kapag ako na ng tao ay darating na, ako iupo na sa aking trono, pagbukod-bukurin ko ng lahat ng tao. Ito na po, lalabas na sa dagat, lalabas na po yung sila nung hindi magpatay, lahat na po harap sa hukuman. Ituloy natin sa 14-15. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Okay? So pagkatapos, itapon na sa impyerno, itong daigdig ng kamatayan, itong daigdig ng mga patay, tapon na po ito at ang kamatayan, doon na po sa impyerno lahat. Tapos na. At ito na, matili na ang lahat ng mananaig na magpatuloy sa paglilingkod hanggang sa araw ng ating pagkalisalimutan. Ito na, wala nang kapahamakan, wala nang iyakan, at wala nang kutsaan, walang siraan. Wala na pong problema. Ito na ang promise ng Panginoon na mayroon maraming silid sa kanyang kaharian na ito'y nakahanda para po sa atin na mga manampalataya at magpatuloy na gumagawa ayon sa ating pananampalataya. Pero kung sumampalataya lang tayo walang gawa, huwag ka nang asa. Huwag ka nang asa. At kung ang pangalan ni numan na hindi matagpuan sa aklat ng buhay, ibubulid sa dagat-dagatan apoy. Yan na po mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Sana, hindi po dagat-dagatan apoy ating mapuntahan. Na ito sa gawang hatol, nalaman na natin na pagkatapos 1,000 taon, asa ka lang bubuhayin ang iba pang mga patay. 5-6, balikan natin. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Maliwanag po So, pagkatapos 1,000 taon, mga kapatid, tapusin na ang lahat. No? Tapusin na ang lahat ng bagay sa limutan. Mangyari ito sa araw ng paghukom, mawala na ang langit at lupa. Mangyari ito sa araw ng paghukom, kaya pagkawala na po ng langit at lupa, isagawa ng hukom at buhayin na ang lahat ng patay. Pakinggan natin mga kapatid, dito po sa 2 Peter chapter 3, tanda po natin, in verse 7, ito ang sinabi ng Biblia. 2 Peter, in chapter 3, in verse 7, up to 12. Ito, pakinggan natin. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. So, ito mga tao pala natira ng mga tao sa limutan ng masama. Now, sa araw na pumatapos 1,000 taon, lahat ng bagay sa limutan masusunog sa apoy, langit at lupa at sa paglipol sa araw ng paghukom. Kaya nga, after 1,000 years, tapos na ang sulat sa Biblia, pagkatapos ng 1,000 taon, saka bubuhayin pa ang iba pang mga patay. So, bakit buhay na? Haharap na kasi sa hukuman. At ito, wala ng langit at lupa, masusunog ito ng apoy. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. Ayan na, paglipol sa masasama, sa itapon impyerno. Sa araw ng paghukom, kaya nga, walang langit at lupa, ililipunin na ang mga taong masama. Sa itapon, apoy mamatay. Paglipol sa mga masama. Ayan ang mga kapatid. So, yung mga masama ngayon sa ilalim ng lupa, doon nag-alam na apoy. So, pagkabuhay man, babalik sa katawan, nakahanda na po ang impyerno. Iba po yung Hades. Yung Hades, nag-alam na apoy. Ang impyerno, lake of fire. So, sabihin natin na dagat-dagatan apoy. Iba po yun. Buksan na po yung impyerno, isagawa na pong hatol. Sa ngayon ng impyerno, madilim pa po na lugar yan. At doon ang mga anghel ngayon ay nakatalikala yung mga anghel, mga kapatid, na nakipagtalik sa hindi magkapareha ang kanilang kasarian. Ito po mga anghel na ito
na nakipagtalik po sa panahon po ni Noah, itong mga anghel na ito ay po sa Henesis, Kabanata 6, talata 2 hanggang po sa 3. 4. Pakinggan natin tayo itong mga anghel na ito. Ang mga anghel na ito, nandoon ngayon sa ilalim ng lupa na tinatawag na impyerno ni Apostol Pedro. Nakakatalikala sila ngayon. Ang mga anghel na ito po ang nakipagtalik sa hindi pareha ang kaugalian ng kasarian bilang tao. No? So ito mga kapatid, pakinggan natin dito sa Biblia, sa chapter 6. So, umpisa natin sa chapter 6 verse 1 up to 3. Pakinggan natin. Genesis. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo, at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda, kaya pumili sila ng magiging asawa nila. Ito pong anak ng Diyos sa Biblia, ito pong mga anghel. Sa sulat sa Job, na habang si Satanas ay paakyat pababa sa langit, sa lupa, humarap ang mga anak ng Diyos sa harapan niya doon sa trono. Itong mga anghel, anak ng Diyos. Then, si Satanas nandoon din. Kaya itong mga anak ng Diyos, ito pong mga anghel na nakipagtalik, nag-asawa sila sa mga tao dito sa lupa na ginawa po galing sa alabok. Samantala yung mga anghel, ano po yan, is immortal sila. Walang kamatayan, hindi makita. Pero, na nakakita ng babae na maganda, nag-asawa sila dito sa lupa. At sila ngayon natapon doon, mga kapatid, sa ilalim ng lupa na tinatawag ni Apostol Pedro, impyerno. Nakatalikala sila. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo, at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda, kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sino mang maibigan nila. Verse 3. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal, dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon. So ito po, wala pang lunok. Ito po ang sabi ng Panginoon na may limit po, na hindi ihigit, no? Mabubuhay ng hindi ihigit sa 120 years ang tao. Ngunit, dahil napasama ang tao, aywan ko lang kung sa pagdating ng baha, mayroon lahat ba ng tao umabot na 120? Hindi naman siguro kasi pagdating ng baha is sa February 17 is a year, sa aking summarize, is a year 6,824 years. So, siguro, kahit na inakapot na 120, naapil na po ng baha. Nalipol na po sila sa kasamaan. So, ganito pala ang plano ng Diyos. Abot na 120 ang tao, na naparami po. Pero, mamatay na. Kasi nagkasala na po dito si Adan, si Eva. Pero sa pagdating po sa chapter 6, in verse 3, na may limit po ng Panginoon sa mga tao. Dahil tao lang sila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal, dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon. Ayan po So, wala na sana tayo. So, kasi pag sinabi ng Diyos, abot talaga tayo dyan, 120. Pero dahil po na unti-unti nagkasala ang mga tao, kaya nga si Noah is 500 years siya. No? 500 years si Noah po. Abot siya ng 500 years. Pero na paunti ng mga kapatid na ang mga tao talaga ay pasama ng pasama. Kasi ito kapananuwa po ito. Pero si Noah umabot ng 500 years. Pero sa after Noah, kasi si Noah dito 500 years na po siya. So nagsalita ang Diyos na sa panahon ni Noah, may limit pala ang tao 120 years. Si Moises talaga nakabot ng 120. Si Moises namatay. Now, ito mga kapatid, ang panahon natin ngayon, mayroon naman revelasyon kung pinapahayag na Espiritu sumitan ni Salmista David sa Psalms 90 verse 10 na ang buhay namin 70 taon o kung lalakas pa kami 80 taon. Pababa na po, no? Ang ano ng tao, buhay dahil po na napasama po sa Panginoon Diyos ang kalagayan ng salimutan. Now, ito mga kapatid, ang mga anghel na ito nakatalikala.
Kasi mga anghel po ito, nag-asawa sila ng babae at ang mga anak nila mga higanti. So, mga malaking tao po ang anak nila. Nagkaanak ng mga higanti po. Ito mga kapatid, sinabi dito na Banal Aklat sa verse 4. Nang panahong iyon, at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magagandang babae. Sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. So yun po, yung mga anak ng mga anghel sa mga tao, bantog, makapangyarihan. Kasi hindi basta-basta ang ama nila kasi anghel po, mga anak ng Diyos. Anghel po ang mga ama nila. Kaya, makapangyarihan din sila. No? Na sila din ay makapangyarihan, kilalang tao na noong unang panahon, itong mga higanti. Pero nalipol na talaga, wala natirang higanti kasi nalipol na ito ng baha. Sinuwa na lang natira. Na hindi po siya nagmula sa higanti. Ito lang, anak ng mga anghel na sila po talaga ay nagkaanak na mga makapangyarihan tao, mga malaki, mga sabihin natin makapangyarihan. So mayroon, kasi ang ama nila, ang kanilang pinagmulan, mga anghel po ito. Now, punta natin si Judas. Si Judas, mga kapatid, sa 1:6, ganito yun ang sulat ni Judas. Pakinggan natin na. Sa 1:6, ganito. Lalahanin niyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. Nakakulong mga anghel. Ito po, bakit nakulong sila? Kasi nakipagtalik sila sa anak ng tao, samantala ang kasarian nila galing po sa immortal, kung walang kamatayan. Nakipagtalik sila ng anak ng tao. So yun po ang dahilan, tulad ng Sodoma, na sabihin natin, ito po ang Sodoma, Gomora, ay talagang nakita ng Diyos na ang mga tao mahilig sa kalaswaan. Itong mga anghel na ito, alam naman nila na hindi po sila pangkaraniwang tulad ng tao. Pero nakipagtalik sila ng mga anak ng tao, mga magandang babae. Itong nangyari sa verse 7. Talalahanin niyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel na yon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan. Katulad sila ng mga anghel na yon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan. Bakit? Alam naman nila, anak yon ng tao sa lupa, sila po anghel galing sa langit, na sila po ginawa ng Diyos sa magitan ng kapangyarihan. At sila immortal, walang kamatayan kasi anghel po sila. Pero ngayon, bakit nakatalikala sila? Kasi malaswa po ang ginawa nila. Nakipagtalik sila sa anak ng tao na hindi sana dapat gawin nila yon. Yung mga anghel nakatalikala doon sa madilim na lugar ng tinawag ni Apostol Pedro, impyerno. Ayon po sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Tuloy natin sa verse 7. Talalahanin niyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora. Ang Sodom at Gomora, mga bakla. Kasi nang pumunta po anghel doon kay Lot, pumunta ang mga bakla doon sa bahay ni Lot at sipingan nila ang dalawang anghel na lalaki. So mga lalaki yon, puro yung mga binata, sipingan nila ang dalawang anghel na pumunta kay Lot. Kaya, ang Sodom at Gomora, bakla. No? Ito yung mga bakla na pamumuhay. Kaya, sinunog ang Sodom at Gomora sa kahalayan kung masama na pamumuhay tulad ng anghel na ito. Sa mga kalapit na bayan nila, katulad ng mga anghel na yon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ng kahalayan sa hindi nila kauri. Diba? Hindi nila kauri. Tama. Tama sa Genesis 6:3 na ang mga anghel, itong anak ng Diyos, namili po sila ng babaeng maganda. Now, hindi nila kauri. Tama ang sinabi ko. Hindi nila kauri. Kasi, galing sa alabok, itong mga babaeng maganda nakita nila, sila galing po sa espiritual. Galing ito sa alabok. Kung ito po ay literal, no? Sabihin natin makita, galing sa alabok. Itong mga anghel na ito, galing sa langit. Anghel po ito, pero hindi po natili sa kanilang kalagayan at itong nangyari na sila kanikipagtalik sa hindi nila kalahi. Talalahanin niyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel na yon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ng kahalayan sa hindi nila kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy, bilang babala sa lahat.
Okay. Ito na sa araw ng paghatol. Nakatakda ito sa ayon po sa verse 6. Lalahanin niyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. Ito po, sinabi ng Apostol Pedro sa 2 Peter, mga kapatid, 2 Peter chapter 2, verse 4. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Ito, impyerno. Ito ang buksan na po. Pag walang langit at lupa, buksan na po ito at isasama na ang lahat ng mga makasalanan, lahat ng mga tao na namumuhay po ng sariling kapakanan, hindi sumunod ng aral ng Diyos. So mga kapatid, sana po maunawaan po natin. Video lang kasi ito, hindi na po tayo magtatagal kasi video lang po ito. So sana po maunawaan natin ang mga salita ng Diyos natin na pangaral ngayon sa oras na ito. Huwag natin kalimutan, mag-like and share lang po tayo. Then post natin ang notification bell. Then, bawat araw na ating mga video, live streaming sa YouTube channel sa Facebook, ay masubaybayan po ninyo ang karagdagan pa ng mga salita ng Diyos na ating ipangaral habang sa limutan pa tayo, lubin ng Diyos. Hanggat alis po tayo sa limutan, mapakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga viewers natin. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International, and sending to us grace, mercy, and peace be with you us. By the Jesus Christ. Amen.